God. Magandang hapon po sa lahat. Pwede ba batiin mo yung katabi mo ng magandang hapon? Sige, ngitian mo yung katabi mo, sabi mo, masaya ako nandito ka. Masaya ba siya? Ngumiti ba? Mukhang malungkot ang buhay niya na. Praise God. Kamusta po kayong lahat? Amen. J1 Culture. I am a good follower. I'm not extreme. Amen. Sino po nandito last week? Dahil ang ituturo ko po kayo na part 2. So kung hindi mo napanood ang part 1, sa YouTube na lang, sa YouTube. May YouTube po tayo, panoorin niyo po ang part 1. Okay? So part 2 na po tayo. Ang key verse po natin last week, kaya title po natin ay The Evidence of True Salvation Part 2. Ang key verse po natin last week is James chapter 2 verse 24. You see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Ito po ay sinasabi po ng verse po na ito, ibig sabihin, hindi lang dapat ligtas ka lang at natapos na doon. Kailangan, kung ikaw ay ligtas, kailangan umakto ka na tagalangit ka. Amen? Kailangan kumilos ka na panlangit. So, ang pinag-usapan po natin last week, ang papel or gampanin ng mabuting gawa sa ating kaligtasan or sa pagiging Kristiyano. Ang una, last week pinag-usapan natin, huwag magmalaki ang may nagawang mabuti. Bakit hindi pagmamalaki? Dahil lahat ay biyaya lang. Lahat ay inihanda lang ni Lord para magawa mo yung mabuting gawa na yon. Hindi ito tungkol sa'yo. Inihanda yun ni Lord, kaya yun ay nangyari kasi si Lord ang naghanda. Amen? Number 2, ang mabuting gawa ang ebidensya ng kaligtasan. Ang lahat ng ligtas ay punong-puno ng mabuting gawa. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. No. Kailangan secured muna ang salvation. Kailangan na kay Jesus ka muna. At kapag na kay Jesus ka, ang ebidensya na tunay na ikaw ay na kay Jesus ay sa pamamagitan ng marami mong mabuting gawa. Okay? O, number 3 na tayo. Kung makinig po kayo mabuti, napaka-bless nyo po ngayong araw na ito't nandito ka. Alam nyo po kung bakit? Dahil ang ituturo po natin ay yung mangyayari, future. Kaya humanda ka. Makikinig ka mabuti ha? So number 3, papel or gampanin ng mabuting gawa sa ating kaligtasan or sa pagiging Kristiyano. Number 3, ang mabuting gawa ay para luwalhatiin ng ibang Diyos. Inuulit ko po, ang mabuting gawa or yung iyong kabutihan sa iba, or yung ginagawa mo mabuti sa iba, ay para luwalhatiin ng iba ang Diyos. Hindi ikaw, ang luluwalhatiin, Kaya kailangan maliwanag. Kailangan luwalhatiin ng iba ang Diyos. Hindi para ikaw ang itaas, kundi pag ginawa mo yung mabuting gawa, ang makikita ay si Lord. Amen? Sige, 1 Peter chapter 2, verse 12. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil. Pag sinabing hintil, sila po ay mga hindi Hudyo. At pag sinabi pong hindi Hudyo, sila po yung mga tao na hindi pinangakuan ng Diyos. Ang Hudyo po pinangakuan. Pero sa biyaya ni Lord, nung namatay ang Panginoong Hesus, lahat po tayo nakasama or pwedeng makasama sa kaligtasan. Kaya ang tawag po na sa atin ay mga hintil. Tayo yan. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ayan na. Ano daw makikita? Mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ano daw mangyayari pag pinakitaan mo ng mabuting gawa? Ang mga tao ay luluwalhatiin si Lord. Hindi itatapos sa sarili luluwalhatiin si Lord.
Kung ang mabuting gawa ay walang kinalaman sa kaligtasan mo, dahil biyaya lang ito, regalo na binigay ng Panginoong Hesus, therefore, nasaan dun yung part ng mabuting gawa? Ito yon. Ang mabuting gawa mo na galing sa kaputihan ng Diyos sa iyo ay pwedeng gamitin para maakay ang mga tao sa pagsisisi tungo sa kaligtasan. Ngayong oras pong ito, ang objective ko, hindi ka nalang basta gagawa ng good works. Sabi nyo, may purpose. May purpose. Hindi basta nagawa ang mabuti. Nakapagbigay, nakapag-donate, tumulong, hindi na lang ganoon. Hindi na ganoon kasimple lang yon. May purpose na ang gagawin mo. Sabi mo sa sarili mo, may purpose. May layunin na ang gagawin mo. At anong layunin yon? Makinig ka mabuti. Para yung mga tao, pag nakita yung mabuti mong gawa, maaakay mo yung mga tao sa pagsisisi tungo sa kaligtasan. Kasi hindi pwedeng maligtas ang isang tao, hindi pa nagsisisi. Hindi pa tinatalikuran ng kasalanan. Kailangan maakay mo sila. At ang pag-aakay, it takes time. Hindi basta-basta, ay naakay ko na yan sa Panginoon, kita nyo naman, Kristiyano na. Hindi po ganun kadali yun. Inaakay mo talaga, inaalalayan mo talaga siya. So Romans 2, verse 4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos, ito na, ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Yon. So, hindi po ang umaakay sa pagsisisi ay kapag pinagalitan mo ng pinagalitan yung kasama mo sa bahay. Okay, magbago na. Sino dito yung may kasama ka sa bahay? Sinabihan mo na sinabihan, hindi mo nagbabago. Tamad ka ba din? Tamad. Magsipag ka naman. May nagbago ka po. May nagbago ka po. Nakailang saway na po kayo. Nakailang sabi na po kayo. May nagbago ka po. Walang nagbabago. Why? Dahil ang mag-aakay lang sa pagsisisi ng taong yon, walang iba kundi kabutihan ni Lord. Hindi ikaw. Kaya kung gusto mo talaga na yung taong yon ay magbago, isa lang gagawin mo, ilapit mo sa Panginoon. At si Lord ang babago sa taong yan. Amen? At sige, palapakan mo si Lord. At para maakay mo yung taong yon, kailangan kita sa iyo ang pagbabago. Hindi ka makakapag-akay kung ikaw mismo'y bulag. Dito tayo, saan? Basta dito tayo. Hindi pwede mong akayin ng ikaw ay punong-puno ng kabutihan kung ikaw ay punong-puno ng kasamaan. Hindi pwede. Kaya dapat bilang Kristiyano, kita muna sa'yo. Yan yung pinag-usapan natin last week. Hindi mo kayang akayin yan kung ikaw naman ang unang-una, huwag kang magmumura, ikaw naman unang nagmumura. Magsipag ka, ikaw ang unang tamad. Magtrabaho ka, ikaw ang unang tambay. Hindi pwede. Kaya Kristiyano, yung kabutihan mo sa Kanya, ang makikita niya, mamaya aakayin mo na yan sa Panginoon. Maakay mo na yan, maiintriga yan sa'yo. Bakit? May ebidensya ng kaligtasan sa'yo. Amen? Ito na. Ang kabutihan ng Diyos ang aakay sa iba na magsisi. At ikaw bilang Kristiyano ang magpapakita ng pag-ibig at kabutihan sa iba. Okay, mamaya may pupuntahan po tayo dyan. Dahil tayo ay nakareceive ng kabutihan ng Diyos, sino dito nakareceive ng kabutihan ni Lord? Sino naniniwala mabuti si Lord sa Kanya? Sino naniniwala parang favorite ka ni Lord? Yung parang Lord, ganito ako, pero parang ang dami-dami kong blessing na nare-receive. Hindi naman ako karapat dapat dito, pero bakit parang ako yung favorite mo? Sino nakaranas na nun? Amen, di ba? Halos lahat tayo. Tayo ay nakatanggap ng pag-ibig na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi. Ito ay magiging evident dahil sa ating mabubuting gawa. Makikita ang pagkakaiba ng may tunay na Kristo sa puso sa nagpapanggap lang. At gusto natin na ang nararanasan nating new life in Christ or bagong buhay kay Kristo ay maranasan din ng iba. Amen? Sino ditong masaya na kay Lord ka? Amen. Sa totoo lang, napakasaya. At gusto mong maranasan ng iba yon. Sino dito ang blessed na blessed? Amen. O sino naman dito gustong maranasan mo na yung kasama mo ay blessed na blessed din? Amen. Di ba gusto mo yon? At hindi mangyayari yon nang hindi mo na ipapakita ang kabutihan sa iba kasi
hindi maniniwala sa iyo. Hindi maniniwala sa iyo. Bakit? Ikaw ang unang madamot. Kung ikaw ang unang mapagbigay, sasama sa iyo. Tama? Amen. Dito na magpapakita ang tunay na may Kristo sa puso. At para maakay ang iba, kailangan ikaw mismo ang unang makaranas ng kabutihan ni Lord. At pag nakaranas ka ng kabutihan ni Lord, maiipakita mo sa iba. Kaya naman, nag-uumapaw ang kilos natin ng kabutihan sa iba. Your good works has a purpose. May purpose na. Anong purpose? Matthew 5 verse 16. In the same way, let your good deeds shine out for all to see. Wow! Ano daw? Hayaan mo daw yung good deeds, yung good works, yung mabuting gawa ay makita ng lahat. So that everyone will praise your Heavenly Father. Tandaan ha, kusang makita, hindi pinapakita upang ipagyabang. Magkaiba yung pinapakita mo, kita mo naman, nagyayabang ka nun. Pero yung kusang makita nila na ikaw ay blessed na blessed, dahil kung may nagagawang kabutihan, yan ay biyaya lang ha, hindi dapat ipagyabang. So, ibig sabihin, kapag nakita nila na ikaw ay maraming mabuting gawa, mamaya yung mga taong yan, luluwalhatiin si Lord. Bakit? Kita sa'yo. Dati-dati hindi ka naman ganyan. Pero nung nakay Lord ka na, may pagbabagong nangyari. Dati-dati hindi ka naman namimigay, pero ngayon you are giver na. Di ba? At nung naging giver ka, sabi, ano nangyari sa'yo? At mamaya, yung nagtatanong na, ano nangyari sa'yo? Ba't ka ganyan ngayon? Mamaya, sila na rin ang lalapit sa'yo. Pwede ka sumama sa'yo. Ano ga meron di yan? Parang kayo nagbago. Dati kayo nagiinom, ngayon ay hindi na. Dati kayo nayayaya ko pa, ngayon hindi na. Ano nangyari sa'yo? Sumama ka sa akin. At mamaya, luluwalhatiin ng iba si Lord dahil sa kabutihang ginagawa mo sa iba. Amen? Makikita nila ang may mga taong tunay na tumanggap sa Panginoong Hesus at nagre-reflect ang karakter ni Hesus sa ating mga Kristiyano. Amen? Dahil dito sila ay lalapit kay Father God. Lalapit talaga. Good works are meant to shine as a testimony that points others to Christ. Gagawa ka ng kabutihan, yung kabutihan na yan, magliliwanag yan. Bakit? Lahat po ng gumagawang kabutihan, binibidyohan ngayon. Mamaya sikat na. Pansinin niya? Trending. Basta may ginawang kabutihan, trending. Di ba? Kasi, sa totoo lang, yung iba hindi na ginagawa. O konti na gumagawa. At dapat Kristiyano gumagawa niyan. At kapag nagliwanag yung ginawa mo, maganda yung ginawa mo, mamaya-maya, hindi ipo-point sa'yo ha, hindi ikaw ay tataas, mamaya-maya, ipapakilala mo ang Panginoon ang may biyaya kung bakit ganito ako ngayon. Si Lord ang may dahilan kung bakit ako ganito ngayon. Si Lord ang nagbago sa buhay ko kung bakit ganito ngayon. Kung bakit paayos ng paayos, pabuti na pabuti, payaman ng payaman, pabanal na pabanal ako. Kaya ako nakakagawa ng maraming mabuting gawa dahil ni Lord. Pino-point out mo ngayon si Jesus. Si Jesus ngayon na natataas sa buhay mo. Amen? Eto na. At anything na pwedeng gamitin ng isang Kristiyano sa good works ay may purpose na. Huwag ka na lang basta gagawa ng mabuti. Kailangan may dahilan. Yung magtatanong na bakit kang bait-bait mo sa akin? At the back of your mind, ano nasa isip mo? Kailangan makakilala ka sa Panginoon. Kailangan makapunta ka sa langit. Kailangan masecure ang langit sa'yo. Nasa isip mo na, may purpose na. Hindi ka na lang basta nagbibigay. Nagbibigay ka lang may dahilan. At anong dahilan? Makilala mo si Jesus. Makilala mo si Lord. Dati-dati hindi ka namimigay ng pang-ulam sa kapitbahay mo. Ngayon nag-o-offer ka pa. Bakit? Gusto mo silang magkaroon kayo ng relasyon at mamaya ipapakilala mo na ang Panginoong Jesus. At mamaya luluwalhatiin na niyan si Father God. Amen? May purpose sa good works, huwag lang basta magbigay. Imbitahin mo din pag nakabuo ka na ng magandang relasyon. Amen? Kailangan mayroon purpose, hindi pwedeng wala. Sino dito may talents? Sinong may gifts?
Sino may blessings? Sinong may tenga? Lahat. Nakakarinig ba yan? Narinig nyo? May mata kayo, kaya na-interpret yung sinabi ko, di ba? Di ba? Nakakarinig. Lahat tayo may tenga. Lahat ng meron ka, even your finances. Sino may pera? Marami ako. Kayo ba? Lahat, marami din yung pera, di ba? Even your finances, yan ay gagamitin mo para magbigay ng good works, ipakita ang good works sa iba, para mamaya ililid mo sila papunta kay Kristo. Hindi na ako magtataka kung bakit ang A-group leader mo kung saan ka pinapadalang restaurant. Sino dito napakain na lang inyong A-group leader? Libre ka? Libre? Ay, tatawa-tawa pa. Libre ka? O sinigilan ka? Libre yan, libre. Walang bayad. Bakit kaya ginagawa nila yon? May purpose. Para makakilala ka sa Panginoon. May purpose yan. Ba't ka binigyan niya ng Sino dito nabigyan na ng gamit? Nung AG leader niya yung nabilhan ng ganito, nilibre na ganito, binigyan ng bag, ng sapatos, ng damit. Alam mo kung bakit ka binibigyan? Para daw hindi na masuot yung luma. Hindi yon. May purpose yon. Ang purpose doon, para makita mong bless siya. At bakit? Dahil ng Panginoon. At mamaya, ikaw naman ang may bless. At ikaw naman ang gagamitin ni Lord para ma-bless ang iba. Amen? Sino ditong super bless? Ang tanong, ginagamit mo ba yan with purpose? Sige nga. Nasaan ang alaga? Nasaan yung mga taong dinadala at inaakay mo sa Panginoon? Gamitin mo yung talent. Magaling ka mag-gitara, dalhin mo lahat na nagigitara. Sino may pera dito? Pakainin mo lahat. Pero bago magpakain, umatan muna kayo. Di ba? Bakit mo ginagawa yan? Kasi nga, may purpose na ang mabuti mong gawa. Hindi na lang basta-basta. Hindi na lang basta-basta. Tumulong, tapos na. Nagbigay, tapos na. Hindi ganon. Christian, maging matalino ka. Ang good works mo ay may purpose. At ang purpose na yan ay makilala ang Panginoon ng lahat ng tao. Amen? Maganda malinaw ha? Kasi pag nalito ka dyan, nako, mahirapan ka. So ito malinaw. Pastor, mukha ba yung Parang yung Para naman yung ginagawa mo na na bibilhin ko ang aming friendship. Babayaran ko ang pagkakaibigan namin. Ang tanong ko, bakit hindi? Kung ang kapalit naman ay langit sa halip na impyerno. At may verse naman ako. Luke 16 verse 9. Basahin niyo po ito ha. Here's the lesson. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Oy! Diba? Then when your earthly possessions are gone, mawala, maubos, they will welcome you to an eternal home. Imagine, gagamitin mo yung kayamanan ng mundong ito para magkaroon ka ng kaibigan. Para yung mga kaibigan mo makakilala sa Panginoon at pag naubos na, humanda ka. Dahil yan nadala mo sa Panginoon, yan ay pupunta langit. Pagdating niya sa langit, may inihanda ang tahanan ng Diyos sa mga tao yan. At pag nasa langit na pupunta ka doon, pwede makapunta sa bahay niyo dyan sa langit. Pwede, ikaw nag-invite sa akin, ikaw nag-alaga sa akin, ikaw nagbigay dito sa akin, kaya nakakaalala ko sa Panginoon, kaya nasa langit ako, wala sa impyerno. Hindi ka ba? Ang tanong, pag wala kang ginawa, may mag-welcome kaya siya sa langit? Pagpunta mo, yes, langit ako! Ba't wala walang nag-i-invite? Pumunta sa kanila. Kasi may kanya-kanya tayong bahay sa langit eh. May kanya-kanya po tayong bahay sa langit at hindi na yun mababago magpakailanman. Kung anong ginawa mo sa lupa, resulta kung anong meron ka sa langit. Hindi na mababago kung ang bahay mo doon ay pangmayaman na yun forever. Kaya pagpunta mo doon, at hindi mo ginamit ang lahat ng meron ka para may mga taong makilala sa Panginoon, pagdating mo doon, walang magwe-welcome sa'yo. Walang mag-i-invite. Bakit? Wala ka namang ginawa sa buhay ng mga yun. Ikaw na nga lamang, inubos mo na lahat ang resources, ikaw na lang nagpakasaya sa mundo, ginamit mo lahat ang pera mo para sa'yo. Nonsense! Kaya ko po tinuturo ito sa inyo ngayon, kasi gusto ko tayong lahat pare-pares tayo mag-imbita sa bahay ng bawat isa.
Si Ate Mimi, may ano yan eh, yan yung nagpa-follow up sa akin. Lagi ako pawala-wala dati, pero dahil pinapa-follow up yan, invite ko yan pag nasa langit na kami. Yan si Kuya Dennis, nag-invite sa akin dito sa church eh. Nakilala sa Panginoon, umiyak ako noon, tanda ko pa! Buti in-invite ako! Adik ako noon sa kanya. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, adik na ako sa kanya. Amen! Pagdating niyan sa langit, i-invite ka niyan sa walang hanggang tahanan, eternal home. Amen? Ay may invitasyon pala pagdating sa langit. At pag walang nag-invita sa'yo, mag-isip-isip ka na, wala kang nadalang tao sa paanan ng Panginoon. At hindi mangyayari yun, amen? May pagkakataon pa. Kaya yung si RB, invite yan eh. Alam mo kung bakit? Bakit? For the glory of God, ba't nag-invite siya? Para pagdating sa langit, yung lahat ng kabarkada niya, kaklase niya noon, halimbawa, nakatanggap na rin sa Panginoon yun, nasa langit na, RB! Bumisita ka sa amin! Salamat, RB! Bakit? Kasi may nag-imbita. Salamat! Alam mo na balitaan ko? Yung inimbit niyan, ako bahala sa pamasahe sinasabi niya. O, anong ginagamit niya? Yung world resources na meron siya, saan niya ginamit? Sa kanya ba? Hindi. Para yung ibang tao makakilala sa Panginoon. Ang tanong, yan bang meron ka saan ginagamit yan? Dito lang? Kaya laki-laki na yan Baka dyan mo lang lahat ginagamit yan. Sayang naman! Gamitin mo para sa iba, para yung mga taong yan ay makakilala sa Panginoon. Amen? O, sige, I challenge you. Simula ngayon hanggang sa kunin na ni Lord, yan ang challenge ko sa iyo. Gamitin ang lahat ng meron ka para marami makilala sa Panginoon. Amen? Pwede ba yon? Amen. Sino gustong may mag-imbita sa langit na-invite niya? Amen. Siya, humanda ka. Kailangan gawin mo to everyday. Totoo. Gagamitin natin ang kayamanan ng mundo at lahat ng meron sa mundo to make friends for the ultimate purpose. At anong purpose? Maraming makakilala sa Panginoon. That's the ultimate purpose. Mamaya humanda kayo. Talagang matindi po ang preaching na ito. Salamat, nakarating kayo. To bring them to Christ. Ayaw nating may mapapahamak. Amen? At kung maubos ito, maubos daw, ano sabi dyan? When your earthly possessions are gone, maubos ito. Ano sabi dito? Lahat ng tao na dala mo sa Panginoon, naka-receive ng salvation, i-welcome ka nila sa kanilang tahanan na inihanda ng Panginoon Jesus sa walang hanggan. Wow. Ang good works mo ay may matinding purpose, may matinding dahilan to bring them to Christ. Binabaitan kita, gumagawa ko ng mabuti sa'yo, nakikipagrelasyon ako sa'yo, kaibigan kita. Bakit ko ito ginagawa? To bring you to Christ. Ikaw, mukhang hindi ka bagay sa impyerno. Dito ka. Yung itsura niya, panlangit yan. Bumunta ka dito. Sumama ka sa akin. Mamaya, aakayin mo yan sa Panginoon at yan ay makakilala sa Panginoon. Mamaya, langit na yan. Amen? Baka mamaya nga, mas in love pa sa Panginoon yan sa iyo eh. At, praise God yun. Praise God. Malay mo, yung in-invite mo, hindi lang pala basta na-invite mo, mamaya, pastor pala yan. Wala ko nag-amen, okay. Wala nag-amen. Pastor, ikaw na lamang. Ay nako, sayang ang pagkakataon. Iisa lang ang buhay. Ibigay mo na sa Panginoon agad. Amen? Ang good works ay may matinding purpose. To bring them to Christ, right? To make them disciples. Hindi ka na lang basta good works ng good works, may purpose na, may direction na. Amen? Namimili ka na ng bibigyan ng good works. Bakit? Gusto mo yung makakilala sa Panginoon. Kaya pala. Ngayon nauunawaan ko na itong verse na to. Dati hindi ko masyado eh. Ngayon unawa ko na. Matthew 6:19-20. Basahin ko mabuti sa inyo Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Ano? Ano? Busy Ipon-ipon lupa Para sa atin lahat Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapag-nakaw. Tama. Amen. Very good. Magaling pa ang bata nakikinig. Verse 20.
kundi magtipon kayo para sa inyong sarili na mga kayamanan sa... Oh! Saan daw magtitipon? Sa kahadiero ba? Sa langit mag-ipon. Na doon, ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Ay kung ako na may mag-iipon ng kayamanan ay langit na nga, ay dito'y nauubos. Ang iba kayo nauutang pa. Pinagkakatago-tagong na mga may nautang na naman. Ayaw mo naman pa-utang, kaso nangungutang kapatid mo pa. Di ba nauubos? Ay nako, yung kayamanan na yung gamitin sa mabuting gawa para yung mga tao makakilala sa Panginoon, mamaya-maya yung ibinigay mo sa iba, kayamanan mo pala sa langit. Amen? Magtipon ng kayamanan para sa inyong sarili sa langit. Anong sabi dyan? Gusto kong bigyan ng din yun. Kundi magtipon kayo para kanino? Para sa kanino? Sa inyong. Totoo po ang balita, hindi pwedeng share sa langit. Kanya-kanya po. Kahit pa yan ay asawa mo, hindi pwedeng ibigay ang reward na hati kayo. Opo. Kahit yan ay anak mo o kapatid mo, ang reward sa langit ay kanya-kanya. Kaya, hello, kung ano mang meron ka, kanya-kanya yan. Para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kanya-kanya. Pasensya na po kayo, hindi po kayo maseshare ni Lods. Hindi po makapag-share si Lods sa inyo. Pag naroon si Lods, pasensya na ka na, hindi ako makapag-share sa iyo, hanggang doon lang eh. Sorry ha. Pasensya na kayo, hindi makakapag-share si Maymay sa inyo. Pag nasa langit na, dito pwede. Sa langit, wala na. Kung ikaw ay madamot dito, huwag ka na magano sa langit ng iba pa. Dito nga madamot na tapos manghihingi ka doon, hindi rin. Wala din kasi kanya-kanya yon. Amen? Kaya habang may buhay, sabi nyo, habang may buhay, lahat ng meron ako ay gagamitin ko para marami ang makilala sa Panginoon. Amen? Para nalungkot yata kayo. May nagtanong, Pastor, paano ba magtipon ng kayamanan sa langit? O, yan. Kasi sa lupa, madali lang. Sweldo, ilagay sa pag-ibig. Ipon. Tama? MP2. Ipon yun. Di ba? Ganun sa lupa. Pero iba sa langit. 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Ito na. Sino gusto malaman kung paano magtipon ng kayamanan sa langit? Salamat sa dalawa. Sino gusto malaman kung paano magtipon ng kayamanan sa langit? Madami na. 1 Timothy chapter 6, verses 17 to 19. Teach those who are rich. Sino dito mga rich? Para sa iyo ang verse na ito. Kaya ito, magandang verse po ito. Who are rich. In this world, ay, big revelation sa akin yan, may rich in this world, pero may rich din doon sa langit. Kaya nilinaw po rich in this world. Anong rich dito sa mundong ito? Maraming ari-arian, sikat, maraming pera, yan ang rich in this world. Pero ito teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Magtiwala daw kay Lord, hindi sa pera. Verse 18, tell them to use their money to do good. Yan gang perang yan, may pinaggamitan ka ng mabuti yan. Pinagsabong ko po, Pastor. Naku, sayang ang reward sa langit. Pinantaya ko po, Pastor, baka tumama. Sayang ang reward sa langit. Ano sabi dyan? Tell them to use their money to do good. They should be rich in what? In good works. Ito na, good works yan, good works. Rich in good works and generous to those in need.
mapagbigay sa mga nangangailangan, always being ready to share with others. Ano kailangan mo? Ikaw, ano kailangan mo? Ikaw, ano kailangan mo? Always, ginamit ay always. Verse 19, by doing this, they will be storing up their treasure as a good foundation for the future. O, di ba? O, alam niyo na kung paano mag-ipon ng kayamanan sa langit? Do good works. At nag-research po ako, tinanong ko po si ChatGPT. ChatGPT, what is the most ba? Sige, most. Best na lang, best. What is the best good works na pwedeng magawa ng isang Kristiyano? Opo. Kasi sabi, pag good works daw, makapag-ipon ka daw nag-i-store ka ng treasure, ng kayamanan, as good foundation for the future. Anong future yan? Yan langit. Ano daw ang best good works na magagawa ng isang Kristiyano? Alam mo sagot ng ChatGPT? Pinasend ko sa asawa ko. Sa sasakyan. Ang sagot ni ChatGPT ay, lead others to Christ. Magaling pa si ChatGPT, alam. Ililid mo daw ang mga tao, makilala sa Panginoon. That's the best good works na magagawa mo. Palakpakan po natin si Lord. O alam mo na kung paano magkaroon ng kayamanan sa langit? Starting mamaya, padamihan ang mabuting gawa. Pastor, baka maubos. Huwag kang mag-alala. Kung ikaw ay nagbibigay, si Lord pa ba ang hindi magbigay sa iyo ng kapalit? Ibe-bless ka niya sa langit, pero ito sigurado, ibe-bless ka rin niya sa lupa. If you're willing. Kaya pala itong ninang ko sa kasal, meron po ako ninang sa kasal, hindi ko na sasabihin kung saan, baka makilala nyo. At makuha nyo pang ninang. Pero po ako ninang po sa kasal, siya po ay napakayaman po talaga. Siya po ay nagtrabaho sa, siguro hindi nyo mahuhulaan yon, sa Microsoft, sa USA. So napakayaman po niya. Pero alam niyo po ba, meron siyang isang desire. Alam mo ang desire niya? Kasi medyo may edad na po siya eh. If I'm not mistaken, 70 years old. Alam mo ang desire niya? Bago daw po siya kunin ni Lord, lahat ng yaman niya, dapat wala na sa kanya. Ano sabi nung ninang ko? Lahat ng yaman niya, dapat wala na sa kanya. Alam mo, starting now, pinagbebenta niya lahat ng kayamanan niya sa US. Marami siyang kare-arean doon. At gusto niya, wala na daw siyang hawak kahit ano, pag kinuha siya ni Lord. Ikaw, tago mo yan, ha? Magamitin pa natin yan. Kailangan itago lahat yan. Kaya, tago mo yan. Hello? Tago ka ng tago. Wala kang kayamanan, lahat ng kayamanan sa mundo ito'y nauubos. Sa langit, hindi. Kaya hindi na ako magtataka sa ninang kung bakit niya nasabi yun. Kasi gusto niya mag-ipon ng treasure sa heaven. Ngayon, alam ko na, nagtitipon siya ng treasure for the future. Isang paalala. Yes, inutusan tayong gumawa ng mabuti at may purpose na ngayon. Amen? Pero dahil sa kakagawa ng mabuti, may nalimutan ng marami. O, ito na. Siyempre, good works, ano? Good works! Come on, good works! Kailangan kitang pakitaan ng pag-ibig, kabutihan. Pag napakita ng kabutihan, magkakaroon tayo ng relasyon at mamaya aakayin kita sa Panginoon. Lahat ng pangailangan mo, sige, aakayin kita sa Panginoon. Hanggang makakilala ka sa Panginoon. Ito nakalimutan ng marami. Good works ng good works, pero may paalala. Matthew 19 verse 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. Ito na yung pinag-usapan natin kanina. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ano daw, ipagbili daw Ari-arian. Ibigay daw sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ito na maganda. Pagkatapos, ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Hindi natapos sa ibigay mo sa mga dukha, tumulong ka sa kanila, maging mabuti ka sa kanila, good works, good works, good works. Hindi natapos doon sa pag-iipon ng kayamanan sa langit. Ang sabi ni Lord, pagkatapos ay pumarito ka. Sumunod ka sa akin.
Tumigil na doon sa magkaroon ng kayamanan sa langit, yun lang gusto eh. Kayamanan sa langit, kayamanan. Tumigil na doon. Sabi ni Jesus, pumarito ka, sumunod ka sa akin. Kaya sa mga taong mabuti daw, maraming good works, nagdodonate ng kung ano-ano, nagbibigay sa charity, pero nalilimutan ng Diyos. Walang oras kay Lord. Ginagamit nila ang kanilang good works bilang pantaklob sa kakulangan nila sa Diyos. Woo! Ang saklap. Lord, naiintindihan mo naman, di ba? Nag-donate naman ako ng ganito kalaking halaga, di ba? Pwede bang next year na akong mag-church? Hello? Anong sabi ni Lord? Pumarito ka, sumunod ka sa akin. Madaming ang kayamanan sa langit. Hindi ka naman nasunod kay Lord. May problema. Kaya sa mga taong mabuti, dito natin makikita na mali ang purpose ng kanilang good works. Ang purpose ng good works, ano? Pantaklob sa kakulangan nila kay Lord. Pinapasaya lang yung pakiramdam. Ay, nakatulong ako. Pero sabi ni Lord, nakalimutan mo naman ako. Dami-dami mong good works. Tagal na tagal ka lang hinahanap ni pastor. Dami-dami mong good works. Nasaan ka ngayon? Ba't ka nasa kasino? Nagpapadami pa ako ng pera. Bakit? Ang dami po ng pagbibigay sa mahihirap. Eh, wala naman relasyon kay Lord. Wala din. Hello? Kaya sa mga politikong nangurakot at nagbigay sa mahihirap, okay ba? May pera, nagbigay sa dukha, malalaking halaga, ang tanong, ang relasyon sa Diyos? Yun lang. Ang sabi ni Lord, pumarito ka, sumunod ka sa akin. Sabi mo sa katabi mo, pumarito ka, sumunod dito kay Lord. Dapat sumusunod pa rin kay Lord. Dapat habang ikaw ay maraming ginagawang good works, ikaw mismo ay lumalapit sa Panginoon. Sumusunod sa Diyos. Kasi ang nagawa mo ng mabuti ay makikita ito sa iyo na makakatulong para lumapit din ng iba sa Diyos. Alam ko na kung bakit super blessed si kuya or pinagpapala si ate. Kasi sumusunod sila sa Diyos. Yes. By that, you are already leading them to Christ. Kapag ang isang tao, kahit wala ka pang ibinibigay or pinapakitang good works, makita pa lang sa iyo si Jesus sa buhay mo, sa totoo lang, ebidensya na at mamaya magagamit na yon na karakter para yung mga tao, dahil kita nilang ebidensya na ikaw ay ligtas, yung mga taong yon kusa na yung lalapit sa Panginoon. Amen? Dahil andyan ang ebidensya. Tignan mo yung katabi mo, may ebidensya ba yan? Na kay Lord ba yan? O na doon sa kabila? Na kay Lord. Ano? Kaya, Christian, hindi na lang mabuting gawa, ha? Kundi mabuting gawa na may purpose. Ginagawan kita ng mabuti dahil ayaw kitang mapahamak. Gusto ko, yung nararanasan ko ay maranasan mo din. At kapag blessed ka na, magiging blessing ka rin sa iba para sabay tayong mag-iipon ng kayamanan sa langit. Amen? Palapakan mo na si Lord. Kaya hindi na ako magtataka. Kung hindi niyo po alam, last year, nagkaroon po kami ng taniman sa church. Hindi po sa church na ito, kundi sa church building. Meron tayong box dyan sa likod, nakalagay dyan ay for church building. Medyo malabo dito. Pero pag nilapitan mo, malinaw. Pati pag gustong magbigay, malinaw yan. For church building. Sa totoo lang po, gusto ko po kayong i-inform na as of today, meron po tayong, pero atin-atin lang ha, mga magkano nga may 265,000 na pantayo ng church. Sabi mo sa tabi mo, may ambag ka doon. Alam mo, galing po yan sa hindi sa mayayaman. Hindi naman ganun kayaman ng mga tao dito noon. Hindi. Alam nila na ang pagbibigay, lalo na sa church, ay pag-iipon na kayamanan sa langit.
Kaya sa mga nag-pledge, by God's grace, thank you po sa inyong buhay. Si Lord ang magbalik. At sa mga hindi pa tapos sa pagpe-pledge, aba naman, pangako mo yan kay Lord, tapusin mo. Sabi mo sa tabi mo, tapusin mo naman. At kung ikay tapos na, why not ngayong 2026? Pwede ka pa magtanim na magtanim. Amen? Ituloy mo. Part ito ng pag-iipon ng kayamanan sa langit dahil ang building na itatayo natin ay pupuntahan ng mga taong hinahanap ang Diyos. Mga lost, mga nangangailangan sa Diyos at ang mga taong pinakitaan ng mga pag-ibig at kabutihan. Aakayin yung mga taong yung papunta sa church at ang church ang magli-lead sa mga taong yon para ma-inlove sa Panginoon. Amen? Amen. Pati ang nagbabayad tayo ng upa dito, di ba? Sino din gusto na may sariling church tayo? Mega church. Amen. Malapit na. Konti na lang. Sabihin mo sa katabi mo, konti na lang. Kung ikaw ay mag-share. Okay na. Okay na. Number 4. Ang mabuting gawa ay hindi nagpapababaw ng kasalanan. Woo! Inaisip ko, ipipreach ko to Pero parang sa Marikina, kailangan i-preach. Parang gusto-gusto ng mga taga-Marikina ganitong preaching. Simulan natin dito. Ito ang paniniwala ng marami. A just God would reward good people and punish evil. Ito po yung paniniwala ng marami Bibigyan ng gantimpala ang mabuti at parurusahan ang masama. Sino naniniwala doon? Ay, sumagot. Yung naniniwala doon, yung bibigyan ng gantimpala ang mabuti, pag gumawa ka ng mabuti, bibigyan ng gantimpala. Pag gumawa ka ng masama, parurusahan ka. Okay. Alam ko, narinig nyo na yan at alam nyo yan. Yes, totoo. Bibigyan ng gantimpala ang mabuti dahil huhusgahan tayo ayon sa ating mga gawa. Pero, wag nating aalisin ang katotohanan na no one is perfectly good. No one. Wala kahit isa, kahit papastor. No one. Kahit bishop, apostle, kung ano man, prophet. Wala. Psalms 53 verse 3. Silang lahat ay tumalikod. Sila'y pawang masasama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Kung dramatize ko yung verse. Wala daw gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Yes, totoo. Therefore, all humanity stands in need of God's grace. Kailangan ng biyaya ng Diyos kasi nga walang mabuti kahit isa. Ang tao ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Walang magagawa ang tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Walang magagawa ang tao para mabayaran ang kasalanan ng bawat isa. At isa sa naisip ng tao na gawin para mabayaran daw ang kasalanan at maging matuwid, gumawa ng mabuti. Sinong naniniwala doon? Di ba? Kung gusto mo maging matuwid, ano ginagawa mo? Gumagawa ka ng mabuti. Habang patuloy na, ginagawa ang kasalanan. Tunay. Nagbigay ako nito, pero sinismis ko muna. Alam mo, hindi pwedeng sabay yun. Ikaw naman, akala mo naman dahil nagbigay ka, okay na yung kasalanan mo kanina. Hindi ganun yun, kapatid. Niloloko mo sarili mo. Niloloko mo. Walang magagawa ang tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Walang magagawa ang tao para mabayaran ang kasalanan ng bawat isa. Ito na. Nagkakamali ang marami. Hindi ito mapapawi or maaalis at lalong hindi mapapababaw ang kasalanan sa ginagawang mabuti ng isang tao. Hindi po. Kaya biyaya lang ang ating katuwiran. Matuwid lang dahil sa Panginoong Jesus. Sino dito nagkakasala? Sino dito may kasalanan? O pare-parehas tayo. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti, makasalanan ka pa din. Yes! Kahit pa ikaw ay may ginawang mabuti, kahit pa 1,000 yan, at may ginawa kang mali kahit isa, makasalanan ka pa din. Hindi natakloban yun. Hindi nawala yun. Kasalanan pa rin yun, ikaw naman. Parang ganito, halimbawa, may asawa ka, tapos, may asawa ka. Tapos may asawa ka.
Dami asawa. Hindi porket nagawan mo na mabuti yung tunay mong asawa at may asawa kang iba, hindi mawawala yung kasalanan na yun. Na ang katotohanan, may kasalanan ka pa din kahit pa 1,000 beses kang umibig sa asawa mo. Yan din po ang tao sa Diyos. Kahit pag gumawa ka ng maraming mabuti at mag-ipon ka ng kayamanan sa langit, hindi maaalis na ikaw ay makasalanan pa din. Kaya walang magagawa ang kabutihan na yan pagdating sa kasalanan. So anong gagawin? Salamat sa Panginoong Yesus na nagbayad ng lahat ng ating kasalanan. Sabi ko, thank you Lord. Nabiyayaan lang. Yung kasalanan ko may nagbayad na 2,000 years ago at ang Panginoong Yesus yun, napako sa krus, naghirap, pinahirapan siya, lahat ng kasalanan ko nakalagay na doon sa krus at lahat yun binayaran na ng Panginoong Yesus. Kaya, thank you Lord. Sabi mo, thank you Lord. Biyaya lang, matuwid ako ngayon. At ito hindi maunawa ng marami. Marami pa rin nagbabayad ng kanilang kasalanan hanggang ngayon tuwing Semana Santa. Nakalay kung anong gagawin, hindi mababayaran ang kasalanan nila. Hindi po. Ang Panginoon Jesus ang gumawa at yun ay sapat na. Kailangan mo maunawaan yun. At para malaman mo kung naunawaan, hindi na nila gagawin ulit yung ginagawa nila noon. Dahil sapat na ang ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi niyo nga po, sapat na. Tapos na. It is finished. Ikaw naman, to be continued ka pa. Tapos na nga. The end, the end. Sabi mo, Lord, pwede ba ituloy? The end nga, the end. Ba't mo pa tinutuloy? Tapos na nga, it is finished. So tandaan, walang kinalaman ang mabuti mong gawa upang mapawi ang kasalanan. Gusto mong malaman kung ano or sino ang may kinalaman upang mapawi ang kasalanan? Walang iba kundi si Jesus. 2 Corinthians 5:10. Sapagat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Napansin nyo? Bibigyan ka ng rewards according sa mabuti at hindi mo tatanggapin ng rewards dahil sa iyong ginawang masama. Ang tawag po dyan sa verse na yan po ang verse na ang tawag ay judgment seat of Christ. Sa ibang version, ang tawag po dyan ay Bema judgment. Alam niyo po yan? Magkakaroon po ng judge at ang Panginoong Hesus ang judge. Papasok ang isa. Magbigyan kayo ng pangalan. Christopher. Mag-isa yan, mag-isa. Pakita niyo yung verse ulit. Verse. Ano sabi dyan? Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa, pumasok si Christopher. Christopher, ito lahat ang ginawa mong mabuti. Tadam! Christopher, ito naman ang ginawa mong masama. Next page. Next page. Next page. Next page. Hindi mo na. Bawat isa yun, bawat isa. Pero hindi pa tapos ha. Sabi ni Jesus, pero dahil tinanggap mo ako, lahat yan bayad na. Kaso, dahil may ginawa kang masama, ito dapat yung rewards. Kaya magkakaroon ng iyakan sa langit eh. Langit na may iyakan po sa langit. Alam mo kung ano yon? Yung lahat ng rewards na hindi mo natanggap. Dahil hindi mo ginawa yung mabuting gawa. Iiyak ka na sa langit na naiyak ka. Sayang. Pero, mayroon namang reward sa lahat ng nagawa mong mabuti. Ang tawag doon, Bema judgment. Kaya Christian, kung Kristiyano ka na, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Damihan mo ang mabuting gawa. Huwag mong ilayo ang sarili mo sa tao sa labas. Ito naging problema ng mga Christian noon. Inalayo mo ang sarili mo sa labas, kaya wala ka nakakilala sa labas. Everyday nasa simbahan ka. Everyday. Monday, Tuesday, Wednesday. Lagi ka na simbahan. Tumira ka na simbahan. Kaya wala ka ng time para sa iba, para gumawa ng mabuti sa iba. Doon gagawa ka ng mabuti para maakay muli sila sa Panginoon. Hello? Ang tawag doon, Bema judgment. Ang tanong, ready ka na ba sa Bema judgment? Tandaan, the judgment seat of Christ
is exclusively for Christians. Ang Bema Judgment po ay para lang sa mga Kristiyano. Hindi sa hindi na kay Jesus. Kaya kung wala ka pa kay Jesus, aba naman, hindi ka dadaan sa Bema Judgment. Pastor, hindi ako dadaan sa Judgment Seat of Christ? Hindi ako dadaan sa Bema Judgment? Kung hindi ako nakakay Jesus? So anong dadaanan ko? Ito yung dadaanan mo. Gusto mo malaman? Ito yung dadaanan mo. Great White Throne Judgment. Oh, yan, nagsisigawan na sila. Parang ganyan ang mangyayari kapag hindi ka tinanggap ang Panginoong Yesus. Nagsisigawan sila doon. Ganyan. Okay? Ito mahalaga ha. Kaya bago gumawa ng mabuti, bago gumawa ng mabuti, siguraduhin mo muna na ikaw ay believers of Christ. Nauunawaan mo talaga. Hindi pwedeng gawa ng kabutihan. Hindi naman pupunta langit. Siguraduhin mo na pupunta langit. Pag nasa langit na, gumawa ka ng kabutihan para mag-ipon ng kayamanan. Para sa Bema Judgment, marami kang tanggapin na pagpapala. Amen? At sa lahat ng ayaw tanggapin ng Panginoong Yesus, gusto siyang Diyos. Ikaw na patikok. Salamat sa ng joke ko. Salamat sa isa. Kung ayaw mong tanggapin ng Panginoong Yesus, ikaw nasusunod sa buhay mo, yung filosofiya mo ang magaling, ikaw ang may alam ng lahat, basta ikaw na sa lahat, hindi ka naniniwala sa Diyos, ikaw na lahat, ito ang dadaanan mo. Great White Throne Judgment. Makinig ka mabuti para sa iyo to. Pastor, ano po yung Great White Throne Judgment? Ito po ang judgment sa mga unbeliever. Hindi naniwala sa Panginoon Yesus, hindi naniwala kay Jesus. Kung ano pinaniwalaan, ito po ang kaharapan ng bawat isa. Great White Throne Judgment. Ano po yan? Revelations chapter 20 verse 11 to 15. At nakita ko ang isang malaking tronong puti, the white throne. At ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. Grabe. Verse 12. At nakita ko ang mga patay. Kaya mga nagsasabing pagkatapos mamatay sa lupa ay tapos na, nagkakamali kayo. Hindi pa tapos. It's either langit or impyerno. Manatili ka pa rin buhay. You are immortal. Totoo yan. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono. At binuksan ang mga aklat, mga books. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Sino dito nakakarinig nung pag kami nagpe-pray, yung pag communion, yung sabi ko, isulat niyo po ang pangalan ng bawat isa sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Alam niyo po bang may aklat ng buhay na nakasulat doon lahat ng pangalan ng pwedeng pumasok sa langit? And I pray kasama ka. Nakasulat dapat ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Ha? Yun ay isang book. Meron pang isang book. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Dalawa yung book. Isang book of life. Ito yung magsisecure na pagpunta mo langit, dapat nakasulat ang pangalan mo kung gusto mong punta langit. Ipapasulat mo kay Jesus ang pangalan mo doon. Lord, pasulat-sulat naman ang pangalan ko diyan. Tinatanggap kita, Panginoon Yesus, bilang Diyos at tagapagligtas ko. Nakasulat ka na sa book of life. Ang isa pang book, the book of works. The book of deeds. Doon nakasulat lahat ng ginawa mo. Yung sinasabi ko kanina, yung may mga first page, second page. Yan yun. At, verse 13. Diretso ko na nga sa verse 15. At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ganito na kami ka-passionate. Gagamitin ng lahat ng meron kami. Pera, kayamanan, kasikatan, dignidad, pride. Bababa namin lahat yan para lang makapunta ka sa langit. May sulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kasi ayaw namin mapatapon ka sa lawa ng impyerno. Gagawin namin ang lahat. Mapasulat ka lang sa aklat ng buhay. Kasi hindi po ako pupunta rito ng walang reason.
Ito ang reason ko, mapasulat ang lahat ng pangalan nyo, kasama ang kanyo, kapitbahay nyo, kahit kaaway nyo sa aklat ng buhay sa langit. Dahil kapag hindi napasulat, kapatid, nakakaawa, wala nang, hindi na pwede pag napunta sa lawa ng apoy, Panginoon Jesus, tatanggap na po. Walang ganun. Pasensya na kayo, wala nang palitan. Final destination. Ito na po yun. Kaya bago ka magpasulat sa Book of Works, dapat ang pangalan mo muna ay nakasulat sa Book of Life. Good works ng good works. Dami good works. Wala naman pala sa Book of Life. Wala din. Bakit? Hindi naman tatanggapin ang kayamanan. Hindi naman tatanggapin ang reward sa impyerno. Walang tatanggapin reward sa impyerno. Sa langit lang may tatanggapin, bema judgment. At kung ikay maraming mabuting gawa at pinagmamalaki mo sa akin yan, sorry kapatid, pag walang pangalan mo sa Book of Life, impyerno ka, walang rewards doon. Kahit pa marami kang nagawang mabuti, parang okay na ako doon, ano? Parang nakakalungkot na, ano? Alam mo sa totoo lang, pag narinig mo ito at nalungkot ka, may problema ka, kapatid. Pero kapag narinig mo ito at masaya ka, yung mga may Book of Works, at marami kang nagagawa para kay Lord, ibig sabihin, tama ang direction mo, kapatid. Tama ang direction mo. Tama ang ginagawa mo kasi excited ka eh. At challenge ito sa'yo, kung tunay kang Kristiyano, challenge ito sa'yo na mapasulat ang lahat ng mahal mo sa buhay sa aklat ng buhay sa langit. Challenge po ito. Kaya huwag na kayong magtataka kung pinipilit ka papunta pa rito. Gumising ka na, bilisan nyo. Papa-church tayo. Pinipilit ka pa. Binibigyan ka pa ng pamasahe. Bakit? Kasi ito ang kapalit ng lahat. Ayaw kanya sa lawa ng apoy. Sabi ng iba, pagpunta ko doon, papalitan ko sa Satanas. Ano papalitan ko sa Satanas? Alam mo ba yung word na yun ay mali? Kasi, pagpunta mo doon, kung hindi ka natanggap sa Panginoong Jesus, ikaw, kasama si Satanas at lahat ng demonyo, ay pahihirapan doon. Ano papalitan? Kasama ka. Parehas kayo. Dito ka rin. Parehas tayo maghihirap dito. Parehas kayo. Hindi si Satanas ang magpapahirap. Kasama si Satanas sa pahihirapan. Parehas kayo pinapahirapan doon. Anong papalitan si Satanas? Parehas po silang papahirapan doon. Lahat ng unbeliever, magbabayad ng kasalanan nila forever na yon. At si Satanas papahirapan doon. Kaya kapatid, kung ikaw ay talagang, alam mo yon, may prinsipyo ka na sa'yo, meron kang kinakapitang principle na sa'yo, religion na sa'yo, may sasabihin ako sa'yo, sa huling pagkakataon, kapag narito ka na, sasabihin mo, walang magagawa ang pinanindigan mo hanggang dulo kung hindi rin lang si Jesus. Ganito na ako. Habang buhay na akong ganito. May sasabihin ako sa'yo, magaling, pagdating din hindi ka huhusgahan ng inam. Kaya gusto ko, ngayon pa lang ma-inlove ka na kay Lord. Kung ano sinasabi ni Lord sa'yo, gawin mo na ngayon. Kasi ayaw kong dumating sa punto, sabi nila, nasa huli ang pagsisisi. Ano nasa huli ang pagsisisi? Wala nang pagsisisi mangyayari. Bakit? Pag narito na, wala nang pagsisisi mangyayari. Ano nasa huli ang pagsisisi? Walang ganon. End na agad. Kaya habang may buhay, may ginagawa ka na para sa Panginoon. Amen? Wait lang. Ito maganda. Pwede po ba ibigay natin ang communion? Sige po, makikibigay nga po ng communion. Ito ay basta natin ginagawa every Sunday. Hindi natin naiintindihan kung ano ibig sabihin ito. Pero mahalaga po ito. Father God, bless, sanctify those elements as we partake of the bread and drink of the cup. Give us the grace to remember what you did in the cross. In Jesus' name, amen. Lahat po tayo ay kukuha ng bread at ng juice at sabay-sabay po natin kakainin at iinumin. May gagawin po tayo. Praise God. Ayan. Sige po, get your bread and juice. Hindi ko po natapos yung preaching ko. Part 3 na lang. Pero madami pa po. Mga 2 pages pa.
Christian, you are blessed kasi tinanggap po ng Panginoong Yesus. At kung ikaw ay bago pa lang na-invite po sa church, at first time mo narinig yung message na ito, I'm very happy for you. Sobra. Kung ikaw ay first time lang naka-attend at parang ngayon mo lang ito narinig, meron palang aklat ng buhay, isusulat palang pangalan doon, meron palang talagang tunay na langit, may impyerno pala. Kung first time mo itong narinig, you are blessed. Kasi may pagkakataon ka na isulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. At kapag naisulat na, pagdating mo doon, ang una mong pasasalamatan ay ang taong nag-invite sa'yo. Ang una mong pasasalamatan ng taong nanalangin sa'yo. Ang una mong pasasalamatan ay yung taong nag-alaga sa'yo para ma-inlove sa Panginoon. Whew! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa mga taong dinala mo sa lugar na to. Thank you, Lord. Lahat po ba'y meron ng bread at juice? Taas lang po ang kamay ng wala pa. Praise God. Sige pa, wala muna pong tatayo. Gusto ko muna pong i-invite yung mga tao na gusto niya talaga mapasulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay para hindi mapatapos sa apoy ng lawa ng apoy or impyerno or hell. Sige, makikita yung nga po ng mga tao na gusto talagang tanggapin ang Panginoong Yesus at mapasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Oh, praise God. Kanya-kanya po ito ha, hindi porket tumayo yung katabi mo, tumayo ka na din. Kanya-kanya po ito. Sa pagtanggap po sa Panginoong Yesus, may requirement. Anong requirement? Simple lang. Paniniwalaan mo lang ang ginawa niya sa krus 2,000 years ago. At sasabihin mo sa sarili mong yun ay sapat na. Hindi po kami naghahanap dito ng membership or bagong member, hindi. Gusto lang namin talaga ipakilala sa iyo ang Panginoong Yesus. At ang pagkilala sa Panginoong Yesus ay journey, proseso. Kaya kung first time mo narinig ang mga word na to, na kailangan pala mapasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, pwede ko buwang ma-invite ka na tumungo at pumikit sa oras na to. Sige, tumungo at pumikit. Huwag mong pakialaman ang katabi mo kasi napakahalaga po ng message na to. Napakahalaga. Sabihin niyo pong lahat, Lord, sabihin mo pangalan mo, ako si... Sige, sabihin mo na narinig niya yung tenga. Sabihin mo, ako si... Ako po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Inaamin ko po, Panginoon, na wala akong magagawa para maging matuwid. Kaya, Panginoong Jesus, kailangan kita. Panginoong Jesus, ina-acknowledge ko lahat ng ginawa mo para sa akin. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na ikaw ay namatay alang-alang sa akin upang bayaran lahat kong kasalanan. Panginoong Jesus, pumasok ka sa puso ko at ikaw na po ang masunod sa buhay ko. Panginoong Jesus, ikaw ang aking Diyos, ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, isulat niyo po ang aking pangalan. Sabihin niyo ang iyong pangalan. Sa aklat ng buhay, dyan sa kalangitan, at huwag niyo na pong buburahin magpakailanman. Panginoon, tulungan niyo po ako na maunawaan lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus para sa akin. Ako na lang po manalangin. Father God, napakaraming taong tumanggap sa iyo sa lugar na to.
Kaya Lord, kami po'y nagpapasalamat sa buhay na walang hanggan. Salamat Lord dahil hindi kami haharap sa white throne judgment, kundi kami ay haharap sa Bema judgment. At ang Bema judgment, alam namin Panginoon, na ito'y exclusive lang sa mga Kristiyano, sa mga tao na tumanggap sa Panginoong Yesus. At Lord God, I pray, ang bawat isang naririto'y mawalang mawawalay sa iyo, Lord God. Lord, hayaan mo Panginoon, na sa pamumuhay nila sa mundong ito, hindi nila malilimutan na may isang Jesus na namatay para sa kanila. Lord God, I pray, magpadala po kayo ng mga tamang tao para sa kanila, na mag-aakay sa kanila na ma-inlove sa iyo, Lord God. And Lord, sa oras pong ito, tinanggap ka ng bawat isa, at ikaw ngayon ang kanilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas. Lord, ikaw na ang masusunod sa buhay nila at hindi na sila. Lord God, biyayaan mo ang bawat isa na magkaroon ng personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Kainin po natin ang bread at inumin ng juice na may pasalamat. The bread symbolizes the body of Christ and the juice that symbolizes the blood of Jesus. Ang communion pong yan, ang gumagawa lang po niyan ay mga Kristiyanong alam na ang Panginoong Yesus ang nagbayad ng kanilang kasalanan. At inaalala natin na ang Panginoong Yesus ay nagsakripisyo 2,000 years ago. Kaya naman, congratulations. Hindi ka haharap sa white throne judgment. Hindi kayo tatapon sa lawa ng apoy. Kundi haharap tayo sa Bema judgment. At kung sa palagay mo ay medyo kakaunti pa ang mabuti mong gawa, starting mamaya, simulan mo ang napakaraming mabuti pang gawa. Why? Kasi simula ngayon, mag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. At huwag ka lang basta gagawa ng mabuting gawa. Yung mabuti mong gawa, i-make sure mo na ginawan mo siya ng mabuti kasi gusto mo na yung taong yon ay makakilala rin sa Panginoon. Amen? May purpose na. May purpose na. At I invite everyone, pwede ba lahat ng mga tagalangit ay umawit sa Panginoon? Amen? Paano ba mag-aawitan yung mga tagalangit? Sige nga po, paano po umawit ang mga tagalangit? Praise God. Tayo umawit sa Panginoon.
And right now, tayo ay thankful sa Panginoon kasi kasama tayo sa nakasulat sa buhay, sa aklat ng buhay sa langit. Pero may sasabihin ako sa iyo, ini-impress ni Lord na ngayong oras na to, ibaba sa church ang burden. Anong burden? Burden na hindi lang dapat ikaw ang nakasulat doon. Kaya right now, kung alam mo na yung kapamilya mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, yung anak mo, hindi pa nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan, meron kang dapat gawin. Pakitaan mo siya ng kabutihan, gumawa ka ng mabuti sa kanya para i-encourage mo siya na lumapit sa Panginoon. Mailapit mo sa Panginoon. Ipag-pray mo lagi na yung taong yon ay makakilala sa Panginoon. Mailapit mo sila sa Panginoon. Ipag-pray mo palagi. Lord, I pray, bigyan mo ng burden ng bawat isa. Ibigay mo sa amin yung burden na kapag hindi nakasulat ang pangalan nila doon, ay pupunta sila sa lawa ng apoy, sa impyerno, sa hell. And I pray, God, na itong burden na ito, Panginoon, ay maging kasapatan para kami kumilos. Hindi kami maging tulog, hindi kami maging Kristiyano, kami lang ang ligtas. Lord, I pray ito magbukas ng aming isipan na meron pa kaming gagawin kaya kami buhay. Lord, I pray, buksan mo ang isipan at puso ng bawat isa na ang buhay namin bilang Kristiyano ay may direksyon, may purpose. Lord, I pray na lahat, Panginoon, ng kapamilya namin may isulat din sa aklat ng buhay sa langit. Lahat ng katrabaho namin, ng kaklase namin, kaibigan namin, kakilala namin, kahit kaaway namin mapasulat sa aklat ng buhay dyan sa langit. In Jesus' name. And Father God, I declare, lahat ng taong naririto ang gagamitin mo. Lahat ng taong naririto ang papupuntahin mo. Lahat ng taong naririto ang gagamitin para makakilala ang mga tao sa iyo, Panginoon. And I pray, God, habang ginagamit mo silang lahat, Lord God, I pray, ang bawat isa'y nag-iipon ng kayamanan sa langit. Nag-iipon ng treasure sa langit. Lord, lahat ng earthly possessions, lahat ng worldly wealth, Panginoon, na meron kami, Lord God, gamitin namin para marami ang makakilala sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord God, marami pong salamat dahil sapat itong dahilan para kami kumilos sa pinapagawa mo. Lord, marami pong salamat. Hindi na lang po basta Kristiyano ang lahat ng narito. Ang lahat po ng narito ay Kristiyano na may purpose ang buhay nila. Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Palapakan po natin si Lord. Tayo po magsiyo po lahat.